Teka lang, Gods. Okay lang daw siya. Na-enjoy na niya yung nature eh. Hindi na siya naboboring. Uy! Grabe. Morning. Today, ngayong araw ay pupunta tayo sa Infanta. Tutuloy na namin yung naudlot na swimming ng nakaraan. Ito na talaga yung totoong gala or unang gala ngayong 2026. Pero bago yan, magpapagas muna kami. Morning, sir. Sige. 95, kuya. Full tank. 152 ang ating napagas para sa full tank. Unang gala ngayong taon, Infanta. Maliligo. Ang time check natin ay 4:59 ng madaling araw. Kasama natin ngayon sa biyahe si Budang, si Buds, si Mrs. at si Mabi. Kakaproblema kami ngayon sa intercom. Hindi makakonect si Buds. Baka may suggestion kayo. Ang gamit naming intercom ay Gear Elect na Shark Pro, yung pang 8 riders. And currently na recently pala hindi na kami nakaka-connect sa Bluetooth. Bakit kaya? Hindi na rin siya nasa search. Sinunod ko naman yung nasa manual, pero wala naman, hindi talaga siya gumagana. So tara, let's go. Baka may mga suggestions kayo, baka may idea kayo yung gumagamit ng Gear Elect din. Oo, baka na-experience or na-encounter nyo na rin to, yung ganitong concern or issue. Share your thoughts and ideas kung paano siya ayusin. Dito tayo sa right na konti para diretso. Walang nagawa si Star kasi may ticket ng nakabook. Gusto ko naman pakansilan. Let's go. 140 seconds. Let's go. Ayun, umaga na. Kumain lang kami saglit dito sa 7-Eleven dahil nagutom. Pero lalarga na din. So, let's go na. Dito pala kami kumain sa may 7-Eleven dito sa Pinugay Baras. So, lalarga na rin kami. Nag-aayos lang ng camera si Mrs.
Dito yan yung 7-Eleven dito sa may Hills Gasoline Station. Mangga, ang daming prutas oh. Let's go. Ganda ng bundok dun sa unahan oh. Ganda ng bundok sa unahan boy. Oh, tas sumisilip na yung ano, yung haring araw oh. Kita na yung mga ulap dun sa likod ng bundok na yun. Ang ganda na ng scenery. Pero iba yung simoy ng hangin. Iba yung lamig niya, parang uulan. Sana hindi. Ganda naman no, para kang tatagos sa ano, sa ibang dimension. Ang lamig, sumasakit yung panga ko sa lamig. Bods, picturean mo daw si tita mo. Wait lang daw. Ang ganda oh. Grabe. Ang part na kaya to ng ano, Marilaki. Kilometer 46. Wildlife Sanctuary. Picture ko yun ah. Picture ko yun. Nandito ako. Ang ganda. Ang ganda, ang ganda. Pwede, hinto tayo mamaya pagka diretso na yung kalsada, wag dito sa paliko. Somewhere sa baba. Uy! May dinosaur! Hindi ko lang alam. Dinosaur, Red Keep. Uy, may kainan dun. Ang ganda, ang ganda. Swerte naman ng bahay na to, mansion. Tapos yung nasa left. Tapos ganito yung view nyo. Ah, hindi, simbahan pala to. Kala ko bahay. Ano pala, may ano dun, may rosary. Kuya, bawal umihi dyan. Alright guys, dito kami sa kilometer 71. 19 kilometers more. Makikita na natin yung bagong itsura ng kilometer 90. Kasi nabalita last year na ano, papalitan na daw yung arko. Tignan natin kung totoo o peke yung nasa news sa Reddit. Yun ang nabasa ko sa Reddit eh. Nababasa ko sa Reddit last year. Napapalitan na daw yung arko. Hindi ko lang sigurado kung napalitan na o hindi pa, at kung totoo o hindi. Ang ganda. Bibingka Sogo. Uy. Delikado yan, Bibingka Sogo. Nakain ka ng bibingka sa Sogo.
Uy, ano yan? Ano nakalagay? Tanay Rizal, Madilay-Dilay. Ah, oh, ang daming ano ng manok. Welcome Barangay JP Laurel. Yuhuu! JP Laurel. Tanay pa rin kaya to? O ano, part ng Santa Maria, Laguna? Oo, kaya nga tinawag na Marilaki eh. Kasi Marikina, Rizal, Laguna, at saka Quezon. Kaya siya tinawag na Marilaki. Ito yun, lihim na Lagusa. Woo! Ilang kilometers na? 30 plus. Uy! Kilometer. Yan o, may daanan dito papuntang ano, tatagos ng tawag dito, Pilila. Oo, dyan na tayo dumaan, diba? Oo. Nadaanan ko na yan dati. Nadaanan namin ni Mrs. yan dati. Grabe. Susumpa mo yung daan. Inaayos kasi yung kalsada. Gusto kong balikan yan one time, tas para makita natin kung ano itsura. Uy! Saan na yung arko? Ay, wala nang arko. Wala nang arko. Ah, ito siguro gagawin. Wala na yung arko, oh. Ganun. Napunta na natin yun, boy. Ay, bago na dito. Yung layon, oh. Number 90. Ito siguro ano kayong gagawin nila dito? Ang dami, oh. Ito. Baka yan na yung arko. Parang hindi, eh. Parang ano ng gasolina. Ay, dito yung kuya ko. Saan na yung kuya ko? Ay, tinanggal na rin yung unggoy doon. Uy, nagpaka. So wala na pala yung arko ng ano, ng Pilila, ay ng Pilila. Wala na yung arko ng kilometer 90, hindi pa nababalik. No? So ayun, didiretso na kami ng kilometer 12. Mula doon sa may kilometer 90, doon sa may dating arko, meron pa tayong 22 kilometers. Uy, windmill! Windmill! So meron pa tayong 22 kilometers bago natin marating yung kilometer 12, yung liguan. So see you there, guys, in a while. Ang ganda doon, oh, may bahay doon, oh, sa bundok. Ayaw. Kita mo? Pag di mo mag-hindi, maganda rin siguro yan ang saan. Bahay kaya yun o bridge? Bahay, no? Parang may something na ano dyan, no? Pasyalan. Uy! Dragon! Game of Thrones.
Tayo. And 17 kilometers more to go sa pupuntan nating resort. Resort ba tawag doon? Resort nga ba yun? Parang no, kilometer 12 resort ata nakalagay na pangalan. Parang, pero sikat lang kasi siyang tawagin. Kilometer 12. Camp Lema. Uy, Camp Lema. Uy, may mga tent sila oh. Tent pitching oh, yan oh, sa gilid. Oo nga eh. Hindi yan makakapag-uho yung magjowa dyan. Uy, huwag kang maingay, gaga. Ganon. Uy, yung ibon. Huwag kang uungol, gogo. Ganon. Si nanay at tatay yung katabi natin. Uy, si Hawk. Si Hawk, ayun si Hawk. Let's go, Hawk. Picture si Hawk. Ang pangit naman ni Hawk, matanda na siya dyan. Kuya, bawal lumihi dyan. Baka may nanonood na song na babae dyan. No, dapat sa mga ganito naglalagay din ng mga portalet, no? Kasi sagana naman sa tubig dito eh. Yung kahit ano na lang, yung parang maagos na lang basta yung tubig. Tas basta may harang. May motor dyan, baka biglang kumaliwa. Ano, falls. May falls oh, may falls. Falls. Go daw tayo, go daw tayo, go daw tayo. Ah, may ginagawang kalsa. Ay, nagpuputol sila ng mga puno. Ina-anticipate nila yung ano. Ah, hindi, may gagawin sila oh. Ito rin yung nandito sa ano kanina eh, sa may kilometer 90. Ano kaya yan? Gagawa yata sila ng windmill dito ah. Pwede. Ang laki naman. Magkaka-waiting shed ganyan. Grabe namang waiting shed yun. Ang laki. Parang yung parkland niya. Pero itong mga to, nagpuputol talaga sila, which is nice kasi parang baka may inaasahan na bagyo. Kaya sila nagpuputol na naman ng ano para hindi matumba. Uy, madulas boy, basa. No. Ang ganda. May fog dun no. Ikot kami dyan. Wala bang parating na sasakyan? Para makapag-park ng konti. Walang pocket boy no? Oo. Hindi, nasasakyan. Para makapag-park ng konti. Ang lamig, grabe. Kaya natin maligo dito. Tapos maliligo pa tayo sa sapa. Ah! Ano Bods, kayang maligo?
Grabing fog dun sa taas. Para akong naka-aircon magdamag. Parang naka 15 degrees yung temperature ng aircon eh. Uy, pako, pako. Ay, bumili pala tayo pero pagka-uwi na. Pagpa-uwi na. Kasi nung last time nasira eh. Maganda yung pauwi. Ganda! Woo! Hindi na tayo sa unang bridge. Dumagat Falls. Madulas boy ah. Ah. Ay. One point six. Oh my goodness. Hindi na ko na. Grabe, ang hirap bumaba, ang bigat. Grabe yung gravity. Tapos mahangin pa. Tapos mabigat yung angkas ko. Grabing mga factor yan. Ganda, mapag sa taas oh. Ito na yung Lola 7, di ba? Bababa pala tayo ng konti. Lalagpas pa ng lagpas pa pala ng Lola 7. Ito yung Pinlock eh. So banda dun pa. Ay, Ayan pa, oh. taas tayo. Anong taas? Diba? Pinlock tapos yung bumalik pala. Oh, ibig sabihin nandun pa yung ano, yung kilometer 12. Madami ding maliligo. Dito kami kumain ni JP nun eh. Tapsihan sa Pinlock. So bababa pa tayo. Natatanaw ko na 800 meters na lang. Dito na lang sa baba. So mas malapit yung Kakawayan Falls sa susunod. Mga summer. Dito na siya. Ayan o, nasa unahan na lang. Saan kaya banda? Ngayon yung nakalagay eh, kilometer 12 resort. Nasa unahan na lang, pagkaliko. Ikaw ba yung nasa likod ng harapan ng kotse? Ako yung sa likod niya. Oo. Slow down kami ng konti. Road narrows. Ito na oh. Saan kaya yun dito? Ayun, yun yata sa baba. Ito na oh. Yata oh. Kasi ito na oh, sa unahan oh. Dun sa may bridge. Oo, nasa right. Ay, ito na yata yun. Lumagpas tayo. Lumagpas dun sa may mga kotse pala yun. Oo. Lumagpas kami, bots. Ay, boy, hintayin mo kami dyan. Ikot lang kami dito sa may bandang baba. Parang ginagawa pa pa lang pala siya. Ah, bago pa lang.
Oh, kasi wala man lang karatula eh. Pero pala po nata itong pinor. Ay, malambot yan boy. Lulubog yan. Oo, yan mo na lang sana. Or doon. Bakit? Saan? Sa unahan ng kotse. Dito, sa may isang motor. Sige. Yan mo na tapos i-place mo na lang sa church. Sige. Uy, ang ganda naman. Uy, ganda. Alright, dito na kami sa Kilometer 12 Resort. Grabe, ang ganda oh. Gusto ko dun sa taas. Malalim, guys. Malamig. Tinatawanan ako ni Tita, guys. Joke-joke na na-realize ko sa... kaya doon. Hindi yan ang malalim nga. Na-realize ko, di ba sa 7 yung pababa, malalim dun? Pababayan, part na yan. Pababayan eh. Tapos ito dulo. Sabi ko, ay malalim pala to. Sabi ko, nilalang ko yan kasi ng mga bata kahit diretso ako kasi malamig. Malalim dyan, di ba? Malalim? Malalim? Kita ka ba? Hindi malamig, guys. Hindi ko kaya kumising. Tara na. Nawala na yung lamig. Wala nang lamig, Sen. Wala na. Grabe ang lamig. Pero ang ganda ng view. Tara. Let's go! Paalis na kami ng Kilometer 12. Atras ka ng konti, Bods. Atras ka ng konti. Yan, paalis na kami ng Kilometer 12. Naligo lang. Literal na naligo lang. Nagulat nga si Kuya, nagbayad na ako eh. Ay, sabi naman po na kayo. Saglit lang
Pero Ngayon pa naman daw sana masarap maligo kasi mainit na. pero maganda yung ano, yung swimming pool. Oo, yung ano lang sana yung ganda nila dyan. Yung CR. Oo, yun lang. Yung sa kabila. Maganda. Ginamit natin maganda. Maganda yung swimming pool, pero yung CR siguro kailangan pa ng improvement. Tapos yung mga cottages kailangan pa ng improvement. Tapos ano pa ba? Sana ano, hindi maingay yung paligid. May mga nagpapasounds kasi na ano eh, sobrang lakas. Parang hindi siya maganda para sa akin ah. Pero maluwang yung parking nila. Maluwang yung parking. No? Maganda. Hoy, Lola Saven. Ang daming tao sa Lola Saven, no? Oo. Na kasi talaga dito. Oo. Ayun. So bago lang pala yon, yung kilometer 12 na yon. Tinatanong ko nga kung bakit kilometer 12 ang tawag. Hindi nila alam kung bakit. Siguro hindi sila yung may-ari, katiwala lang. Oo, sinabi yun. Hindi sila katiwala lang daw sila. Oo. Akala ko may-ari yung babae kanina na pinagbayaran mo. Hindi pala, katiwala din. Tiwala lang. Kaya nagtataka ako bakit kilometer 12 kasi nasa ano na siya eh, kung ang reference mo is kilometer 0, nasa 100 plus na yung location niya eh. Kasi dumaan na tayo ng kilometer 90. Dumaan pa tayo, dilagpasan pa natin ang Lola's Haven eh. Ang Lola's Haven parang nasa 130 plus na yata yan eh. Pero mula sa Lola's Haven, parang nasa ano lang siya, nasa 2 kilometers away or less. Parang wala pa nga yata eh. Malapit lang siya sa Lolas Haven. Oo. Kaya na siyang lakarin na eh. Oo, actually kaya siyang lakarin mula Lola's Haven. Kain muna tayo guys. Kasama ko si Goods, tsaka si Mrs. Yan, dito kami sa Pico de Pino, dito sa Barangay Cuyamba, Tanay, Rizal. Ay, alam ko nang ilagay mo sa baso. Galit-galit muna guys. Kain mayaman. Ay, parang maganda na dito ang tumbler. Mayaran dito. Wala na, ay, yan mo nga yung tapak si tita mo, Bods. Ka. Naka-open. Di ba nandyan ang tumbler mo? Ay, wala. Wala. Hindi yan. Okay na yan. Ah, Para na. let's go. Nangawit na. Tignan mo boy, nasa kaliwa mo. Nangawit na. Yan? Uy, saan? Kakalagpas lang natin. Ayun ba yun? Yun yung padayon. Nandun pala.
Yung eksaktong pagkalis natin dun, ay boy, nung tinuro namin yung ano, yung babaeng nakaangat yung paa, dun pala yun. Tanay Wind Project. Ah, yun siguro yung mga ano na yun, windmill gagawin nun, tataas. Oo, baka doon lang sila nag-stop, baka may oras ng ano biyahe. Sunday kasi ngayon madaming turista. Uy, dito na kami sa Marikina, malapit na kami. Sandamakmak na traffic ang dinanas namin, grabe ba. Time check 4:42 na ng hapon. 4:42. Nagising si Boots. Pero packet ka na flyover. Sige. Static kasi. Nakakala ko dumiretso ka ng Cubao. Ay, nangyari kay kuya. Traffic na naman, Buds. Okay lang yan. Manageable na. Intercom natin. Uy, hindi kayang sumingit dyan. Manipis. Punahin ko na sila. Wala nating intercom. Ayaw nga no. Pindutin mo nga yung ano ko, Buds. Yung G. Hello. Yan. Very, very.